Grabe yung nangyari dito sa vet clinic. Hanggang ngayon, shock pa rin ako. Hindi ako makapaniwalang ginawa ni ate yun. Nagpunta nga sila sa vet para ipa-check up ang kanilang Peking geese dahil nakita nila tong naglalaway. Actually, taga Batangas sila at pumasyal lang sila dito sa Bulacan. At nagkataon nga na sinugot ko dito ang aking aso na chihuahua dahil hindi ko alam na buntis pala siya. Nasampahan pala siya ng aming Pomeranian kaya ayun nagbunga ng isang puppy. Kalaki-laki naman kasi kaya hindi inilabas. Nakita ko na nga lang si Mama Dog na may katabi siyang buntot sa kanyang tagiliran at may dugo dahil nga sa malitan siya ng mama niya hindi ko alam na buntis pala siya. Sorry papi, kasi kasalanan ko. Hindi ako kasi naging handa. Ang dami-dami ng pagsubok tapos nag-give up pa tayo ng isang papi. Dahil 7 oras siya na-stuck sa tummy ng Mama Dog at napunit na yung sack. Ang hina niya. Hindi nga siya nakasurvive dahil nanigas yung mga paa niya at yung buntot niya ay naputol. Dahil nga rin na-stuck siya sa loob ng tummy ng Mama Dog ay nalason na. Ito na nga yung nangyari tungkol kay ate Girl. Umalis ako sa bahay na nagmamadali, hindi nagbihis, hindi nagsuklay. Wala, dahil sa sobrang talanta ko, wala akong dalang kahit ano. At dahil sa mga panahon ngayon, wala talaga akong madadalang pera. Sasabihin ng iba dyan, nag-aso-aso ka pero wala kang pera. Ayun na nga po yung dahilan kung bakit pinapa-adapt ko ang iba sa kanila dahil hindi ko na kayang pakiinin silang lahat. Ang plano ko lang talaga ay magpunta sa City Vet para magpatulong mag-whelp or magpatulong magpaanak. Dahil sa Baguio, sarado ang City Vet kaya dumiretso ako sa private na vet. Hindi ko alam na kailangan siyang isisaryan dahil sobrang laki pala ng papi sa loob ng tiyan niya. Nag-iisang papi pero ang laki-laki. Ang lakas ng loob kong pumunta sa private vet nang wala akong dalang pera. At nung sinabi nang isisisaryan siya at yung presyo ay binanggit, ako'y natuliro. Hindi ko na nga malaman kung anong gagawin ko kaya pumasok sa isip ko na ipapa-adapt ko na lang si Tisay, mabuhay lang. Sinabi ko nga kay Doc na sabi ko, sa inyo na lang po si Tisay, operahan nyo na po at hindi ko na po siya kukunin para mabuhay siya. At nakita ko nga itong ate girl na ito. At syempre, ang lola nyo, tuliro, hindi ko na alam yung gagawin ko kahit hindi ko siya kilala. Sinabi ko sa kanya na ate, baka gusto mong i-adapt si Tisay, ipa-opera mo, sa'yo na po siya at hindi ko na po siya kukunin para mabuhay lang. At alam niyo ba kung ano yung ginawa niya? Tinawag niya ang partner niya. Nakahanda naman ako na ibigay sa kanila si Tisay dahil ramdam ko sa kanila na mabuti ang puso nila at totoong pet lover. Pero alam niyo ba yung ginawa nila? Nireject nila ako. Hindi nila inadapt si Tisay. Hindi nila kinuha. Pero ang hindi ko makakalimutan, sila ang nagbayad ng bill namin. Sobrang salamat Ma'am Desiree May. Napakabuti ng kalooban mo.